Hello mga boss. Gagawin naman natin ngayon, ayan, isang CRT TV ng brand Samsung. So, ang mission nito, base sa customer, ayaw daw mag-power on. So, yun bala ang problema nitong TV. Ngayon, bago natin ayusin to, so ito-try ko na muna para kahit paano makita nyo ang problema nito. Saksak ko lang mga boss. Ayan. Bale, ito yung kanyang power cord. Bale, itong TV na to, pagsaksak natin sa power cord, so umilaw naman yung kanyang indicator. Kaso mga boss, ganun lang. Umilaw yung kanyang indicator, kaso hindi totally nagpa-power on tong TV. So, ganyan lang bale yung problema nitong TV. Ngayon mga boss, papakita ko sa inyo itong kanyang indicator para kahit paano makita nyo rin na umilaw itong kanyang indicator. Ayan mga boss, ay papakita ko sa inyo itong kanyang indicator para makita nyo na umilaw itong kanyang indicator. Saksak po mga boss, ayan, pansinin nyo. Ayan, kung titignan nyo mga boss, pagsaksak ko sa power cord, umilaw naman itong indicator, kaso ganyan lang. Ayan, mag-on tapos biglang mamamatay. So, hindi naman lalabas yung display nitong TV. Ayan, ganyan lang. So, yan bale yung problema nitong TV. Pero bago yan, sa mga hindi pa pala nakasubscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, bale nabuksan ko na tong TV. Kung papansin ninyo, ayan, napakarumi nitong kanyang loob. So, tanggalin lang natin yung board. So, nakita natin, nung tinry natin tong TV mga boss, umilaw naman yung kay indicator. So, meaning, hindi totally dead set itong TV. So, meron pa rin tong power kasi nga umilaw yung indicator. Ngayon, check na muna natin itong mga capacitor. Ayan, kung wala bang bloated na capacitor o lumobo. So, okay naman itong kanyang mga capacitor. Wala naman bloated. Sunog, wala rin. So, itong kanyang fuse, buo yan. Kasi nga, meron tayong umilaw itong kanyang indicator. So, hindi natin masasabing totally dead set itong TV na to. Dito sa likod. Ayan. So, unang gagawin natin dito, bale, magsusukat na muna tayo ng supply. Dito sa kanyang B+. Bale, ito yung kanyang B+. Ayan, mga boss. So, naka-indicate dito 120 volts. Yung ibang mga board na ganito nakasulat B+. So, ito, yung B+ nito, yung 120 volts na yan. Ngayon, sukatin natin mga boss. Tignan natin kung ilan ba yung kanyang B+. Or kung meron ba tayong masukat na supply dito sa kanyang B+. Ayan, bali nakaset yung ating tester sa DC volts. So, sa mga iba ko palang subscribers, ayan, bale dito ako naglalagay ng negative probe once na nagsusukat ako ng supply dito sa mga CRT TV. So, nakasanayan ko kasi nailagay dyan mga boss. Ayan. Ngayon, to naman positive probe, bale ito yung itatap natin dito sa B+. Ngayon, sukatin natin kung meron ba tayong masukat dito sa kanyang B+. Ayan. Iabang ko na tong aking positive probe dito sa B+. Ngayon, saksak ko. Pansinin nyo itong tester. Kung napansin nyo mga boss, pagsaksak ko dito sa power cord, ang supply na nasukat natin, umabot ng 189 or 190 volts DC. So, sobrang taas yung nasukat natin. Ayan, kung papansinin nyo, bumababa yung supply nitong kanyang B+. Ayan mga boss, bumaba ng 90 volts, 80 volts. So, pababa ng pababa yung kanyang supplies dito sa B+. Ayan, umabot na ng 60. So, nakita nyo mga boss, pagsaksak ko dito sa power cord, nung unang pagsaksak ko sa power cord, ang nasukat natin, umabot ng 180 volts yung kanyang B+. So, ulitin ko, nung pagsaksak ko sa power cord mga boss, ang nasukat natin dito sa kanyang B+, sumabot ng 180 volts hanggang sa bumaba ng bumaba. Ngayon mga boss, gagawin natin dito. So, try na muna natin palitan yung capacitor dito sa kanyang power supply.
So sa mga ganitong issue mga boss, minsan capacitor yung nagiging problema. So nakita natin meron na supply sa B+, kaso sobrang taas. Ngayon gagawin natin, bale papakita ko sa inyo. So papalitan natin dito mga boss yung capacitor dito sa kanyang power supply. So yung capacitor na yon, wait lang, ayan, tingnan ko lang. Ayan. So itong capacitor na to mga boss, ayan, yung kulay blue. Bale dalawa yan magkatabi. Ito yung isa, ayan. So hanapin lang natin dyan yung 47 UF, 35 volts, or minsan naman 33 UF, 35 volts. Bale ito yan mga boss, yung kulay blue. So, try na muna natin palitan yan. Minsan sa mga ganitong issue, lalo na sa Samsung, or minsan naman sa LG, ito yung nagiging problema. So, tanggalin ko lang. Pero bago yan pala, sukatin na muna natin yung kanyang main capacitor. Baka meron pa rin pondo to. Pero panigurado, meron pondo to mga boss. Ayan, bale nakabunot yung power cords. Ayun. Kung titignan nyo, tas na nasukat natin dito sa kanyang main filter capacitor kahit na nakabunot na yung power cord. Ayan. Ayan mga boss, bale nakabunot yung power cord pero meron pa rin tong supply na umabot ng 300 volts. So bago natin tanggalin yung capacitor, so i-discharge na muna natin yan para safe tayo, hindi tayo makuryente. Bale ito yung capacitor, mamaya na natin tanggalin yan. So, i-discharge na muna natin. Ayan mga boss. Ngayon, sukatin ulit natin para sure. Ayun. Kung titignan nyo mga boss, 4 volts na lang. So, bumaba na. So, kahit awakan pa natin yan, wala nang kuryente yan mga boss kasi na-discharge na natin gamit yung resistor. Ngayon, po pwede na natin tanggalin yung capacitor. So, tanggalin ko lang tong capacitor. Ayan. So, try na muna natin dito baka sakaling mag-on tong TV. Base sa karanasan ko sa mga CRT TV kapag ganyan yung trouble, issue. So, minsan mga boss, ito lang yung nagiging problema. Itong capacitor na value ay minsan 47 UF by 35 volts. Minsan naman 33 UF by 35 volts or 50 volts. So, yung ginamit na capacitor dito mga boss, ayan, bali ang number nito ay kung nakikita nyo, 33 UF by 50 volts. Ayan. Ngayon, hanap lang akong pamalit. So, ayan mga boss, bale meron na akong nahanap na pamalit dito sa capacitor. Same value lang, 33 UF by 50 volts. Ngayon, sukatin na muna natin yung tinanggal natin na capacitor na kulay blue dito sa board. So, tignan lang natin kung ilan ba yung value nito. Pero base sa nakasulat sa capacitor 33 UF, ngayon check natin. Ayun, so meron lang tayong nasukat na 26.9 microfarad dito sa capacitor na yan. So ulitin ko mo boss, pasensya na medyo malabo yung ating tester, palawba na kasi yung battery. Ayan mga boss, so tumas na, naging 28 microfarad na itong capacitor. Ngayon, sukatin din natin yung ilalagay natin dito sa board. So, dito naman mga boss, meron tayong nasukat na 32 microfarad. Ayan. So, hindi lumalayo sa value nitong capacitor. Pero itong isa, medyo malayo na. 26. Pero ganun pa man mga boss, palitan natin. Ayan, para makita talaga natin kung yan ba talaga ang problema. So, ayan, bale, tapos ko nang may lagay yung capacitor ngayon. Try natin i-on tong TV. Tignan natin kung meron bang pagbabago dito sa TV. Bale, ito yung capacitor na nilagay ko mo, boss. Ayan. Ngayon, try natin. Pero ganun pa man, habang natin tong tester mo, boss, para makita din natin yung voltahe dito sa kanyang B+. So, kanina, nung hindi pa tayo nagpalit ng capacitor, pagsaksak ko sa power cord, umabot ng 180 volts yung kanyang B+, hanggang sa bumaba ng bumaba.
Ngayon, try natin kung ganun pa rin. Ayan, nakaset yung ating tester sa DC volts. So, yabang natin tong test probe sa B+, para makita din natin yung supply sa B+. So, saksak ko mga boss, pasinin nyo. So, kung napansin nyo mga boss, umabot ng 140 yung supply hanggang sa, ayan, nag-stable na sa 120. So, hindi na bumaba yung kanyang supply sa B+, kung pansinin nyo. Ngayon, tignan natin kung meron na bang display o nag-power on. Ayun. So, napansin nyo mga boss, ayan, nag-power on na tong TV. So, ibig sabihin, ito talaga yung may problema, itong capacitor na yan. Pero ganun pa man, napansin ko rin dito sa kanyang display, parang meron pang ibang problema to. Ayan, kung titignan nyo, meron tong RGB lines. Ayan, dito sa itaas. Itong kulay red, green, blue. Ayan. So, hindi lang isa yung problema nitong TV na to mga boss. Ayan, meron tong RGB lines dito sa itaas. So, ibalik ko na muna tong kanyang mainboard para yun na nga, hiharap natin tong TV at makita talaga natin yung kanyang display. So, balik ko lang muna tong mainboard. Ayan mga boss, bale, nahiharap ko na tong TV ngayon. Try ulit natin para makita natin yung isa pang problema. Ngayon mga boss, hintayin natin mag-power on. Ayun. So, papasinin nyo mga boss, nag-power on pa rin tong TV. Kaso, ayan, bale, ito yung pangalawang problema. Itong kanyang lines na yan na RGB. Na may kulay na red, blue, green. So, itong RGB lines na yan mga boss, bale gagawin na lang natin yan. Gagawin ko na lang ng part 2 itong video na to. Sa ngayon, hanggang dito na muna itong ating video. Aalis kasi ako mga boss. Kailangan ko na muna i-stop ng TV na to. So, abangan nyo lang sa sunod na video, yan yung ayusin natin dyan. So, sa mga hindi pa pala na-subscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Sa ngayon mga boss, hanggang dito na muna. Maraming salamat.